Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:03 o alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Pangatugang marinaga po sa inyong kabasa ko po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Laog sa Korte Suprema hanggang alas 12 ni napagkaudtungon niya na aldaw. Barata pa sa lado nasyonal sa satuyang barata ngunyan sa lado nasyonal. Senador Villanueva Estrada liwat na pinagasayumahan ang pagkakasangkot sa korupsyon sa flood control project. DSWD padago sa pagatud ni natabang sa pamilyang apektado sa engkwentro duman sa Partikanda Basilan. DOH may pagirumdum sa publiko ngunya na panahon ka na amihan. Doon nag-apila sa mga employer na tugutan ang mga empleyado na gamito na ana sa indang mga kapakanan kada sa indang mga leave. Akbayan Reform Bloc nagsampa ni na teenage sa pregnancy bill duman sa Kamarabaha. Dili panginginutan ang pagpapatindog kan mga farm to market road puon sa masunod na taon. Status kan online payment gateway kan na LTO tinagwan linaw kana sambit na nga ahensya. Department of Agriculture pinaiwas pa ang 20 pesos na bagas program duman sa parte kan na probinsya kan na Catanduanes. 1.3 bilyones na IP asin mga residentes na araman gikan sa insurgency cleared. Headlines kan mga bareta, mga detalyes at siya na pagkatapos nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang liwat, marahin na aga ako si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, liwat na naman na pinagnigaranda ni Senadora Joel Villanueva asin Jinggoy Estrada ang pagkakasangkot ninda sa subuot korupsyon sa mga flood control project. Yan kasunod kan rekomendasyon kan Independent Commission for Infrastructure ICI sa opisina kan Ombudsman OBM. Nasampaan na ning kasong plunder, bribery asin iba pang reklamo nin korupsyon ang nasambit ng duwang senador na sinda Estrada asin man Villanueva. Ninuli kan subuot pagresibi kan benepisyo gikan mana sa maanumaliyang mga proyekto sa flood control. Tinawando ni Villanueva na mahihiling sa mga record kan Senado na puon pa lang kontra na da siya sa mga flood control project. Subot siya mismo ana naglantad asin nagaput manungod man sa proyektong ini. Nasagkod niyan da ipaman na ipapasunod. Dagdag pa kan senadora nasaro lang ang testimonya ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na mayo siya yung pagkaaram sa mga flood control project. Siring man ipinagpahig ni Villanueva na pinaghalat niya ang magiging aksyon kan ombudsman asin na masumitinin na formal na kasimbagan sa tamang panahon tanganing patunayan sa iyang pagka-inosente o mayo nin pagkaaram. Ipinagpahayag man ni Estrada na mayo siyang niresibi na anuman na pondo para man sa flood control project. Siniguro kanina preparado siya na ipagtanggulan sa iyang sadiri asin na dumana sa anuman na proseso kan litanganing patunayan na nagsasabi da siya nin totoo asin nagdadanay na tapat sa iyang trabaho bilang sarong legislador. Tinawandoon pa man ni Estrada na lilinigunda niya an sa iyang pangaran asin na bilog kan sa iyang tiwala na sa tamang panahon digdi magdadanay ang katotohanan. Sa tuya pa nga mga barata ngunyada sa lado nasyonal, sa iba pa nga mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nag-apilang ngunyan ang Department of Labor and Employment Bull sa mga employer na aprobahan ang leave kan mga empleyado kasabay man kan ondas break. Initanganing makapuli nin amay ang mga inisa sa indang mga probinsya orog na ang nagigikan sa National Capital Region NCR. Kinawandoon ka na sambit ng ahensya kan gobyerno na ini ang importanteng pagkakataon para magkaigwa nin halabang oras para manda makaibanan ang sa indang pamilya asin manda mabisita ang mga puntod kan sa indang mga magurang aki asin na araniya na mga partidaryos o kapamilya na inot na nga nagpaaram sa ibabaw kan kinabanda. Apilasyon kan Secretary Bienvenido Laguesma sa mga employer na tawana anda asin na paunrahan ang leave request kana sa indang mga empleyado asin ikonsidera ini bilang pabor sa indang mga well-being. Nagkapirang aldaw antis ini nagpaluwas kanda mga reglamento andul para sa tamang pasahod para man sa mga trabador na malaog sa aga Oktubre 31 sagkod ng Nobyembre 1 asin manda Nobyembre 2. Sa iba pang nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, pinagtawanin advice ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales si incumbent Ombudsman Jesus Crispin Remulla na padapit sa kaso ni Senador Joel Villanueva na inot nang na-dismiss sa panahon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Si Morales nagpaluwas kan 2016 na dismissal order laban man kay Villanueva kan ini representante kan Citizen Battle Against Corruption Party List o SIBAC. Ini kasumpay subuot kan maanumaliyang paggamit sa iyang 10 million pesos Priority Development Assistance Fund o unpork barrel. Nagkonsulta man si Remulla kay Morales kasabay kan kagustuhan kaninga maimbestigahan ang kontrobersyal na issue. Sabi ni Remulla, pinayuhan da siya ni Morales na puuna na ang investigasyon sa mismong record kanasambit ng kaso kan senador. Daida dapat nakokontento sa rekoleksyon o memorya asin imbis
kalkalo na ang gabos na mga record sa kaso ni Villanueva. Sa iba pang nagbabaga pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal nag-apila si Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Lunen sa mga huwes asin mga abogado laban sa katiwalian sa judicial system o sa partibismo kan mga anomalya tinawanduon kan nasambit ng maestrado ang importansya kan trabaho kan mga nasa hudikatura na gamiton ang kapangyarihan para man sa interes kan mga namamanwaan asin bakong pansadiring kapakanan o intereses. Sinabi kani na kinakaipuan isulong permi ang tama asin panoon ni na may hiling na haros digdi sa partibismo kan mga korupsyon o katiwalian. Pahayag ni Lunen na inilansar kan Korte Suprema na email platform na integrity at judiciary.com.philippines bilang importanteng sistema para manda digdi maimbestigaran ang mga sumbong mapadapitman sa mga korupsyon kanda mga yaon sa udikatura o kan mga wis asin manda ang parte kan mga empleyado kan nasambit ng departamento. Ang gabos na sumbong subuot riripasun pag-aadalan kan Korte Suprema asin kan Supreme Court Ethics Committee para man imbestigahan asin posibleng pagsasampa nin kaso. Paliwanag ni Justice Lunen anasambit ng mekanismo parte kan ipinapasunod na strategic plan kan Judicial Innovation 2022-2027. Obheto kani na mapaiwas ang akses kan publiko sa hustisya sa pagiman kan Unified Legal Aid Service ULAS kung saan na pwedeng makakuha nin libreng tabang legal ang mga kwalipikadong mga benepisyaryo mantang natatawan man ang mga Pilipino nin pagkakataon na makapagdul nin feedback mapadapit man sa saindang mga namamatian asin na eksperyensyahan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal ipinagpahayag asin na digdi liwat kan Philippine National o Philippine Coast Guard na subuot nagkapirang barko kan China sa laog kan Executive Economic Zone AEC kan Pilipinas sa isinagibong Maritime Domain Awareness Plant o Flight kan nagatalikod daw basado sa report kan PCG mantang nagsasagibo sinda kan regular monitoring operation sa parte kan West Philippine Sea sa indang nailing ang China Coast Guard vessel 3316 na nasa sinasabing distansyang 59 nautical miles sa lugar kan norting Iba Sambales, parti paman kan kadagatan na sakop kan Pilipinas. Aper kayan namatan man anda sarong barking na sinasabing panggera kan People's Liberation Army Navy. Asin man may bow number na 575 kaibanan anda sarupang dai panabibistong barkong panggera kan China. Tinawan doon kan Philippine Coast Guard sa pagi kan sinang tagapagtaram na anda West Philippine si Commodore G. Tarila anda nagdadanay na pariyo anda grado kan na presensya kan mga barko kan China sa lugar kumparaman kan nakaaging mga aldaw. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal sa partibismo kan
o para nag-apila sa mga namamanwaan duman sa basilan na padanayon ang katrangkiluan matapos ang rido sa tipo-tipo. Nag-apila ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Uparo sa mga namamanwaan duman sa partikan basilan na padanayon ang katrangkiluhan sa bilog na probinsya matapos man kan nangyari na clan war o rido sa banwaan kan tipo-tipo na nagwalat nin apat na mga irido. Basado kay Uparo Secretary Carlito Galvez Jr. Nagirumduman kan kadaklan na pinagdeklara bilang tunino nga ana probinsya kan Basilan asin naglalaom siya na daina liwat mabalik sa parte mismo kan kariribukan o baradilan sa nasambit nga lugar. An insidente nag-ugat sa pagkagadan kan Oktubre 21 kan sarong nagangaran na Nadsri Asdana Tarahind, sarong Islamic teacher asin man kagawad kan barangay kan Bagidan na kinundinan ni Galvez bilang sarong makateritristing krimen. Maski nga ni opisyal nang ipinagdeklara na maray na asin sinasabing malaya na sa presensya kan Abu Sayyaf Group, libredo na ada Basilan poon ka na nagtalikod na bulan kan unyo. Aminado si Galvez na nagdadanay paman ana nagkapira nga haloy na diringkilan kan angkan o rido sa probinsya kung sa ina aabuton sa 32 na kaso na ang na-record. Nagpuo na sa 50 taon na ang nakakalihis. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pinaglinaw ngunyan kan Bureau of Customs BOC na nagdadanay sa sindang kustodiya na mamahalon na mga lulunadan na pagsasadiri ka na mag-agom na diskaya. Ini kasunod man ka nagluwas sa sarong social media post na nagsasabing nahiling subuot duman sa Metro Manila na pinagmamaniho ang sarong luxury cars kan mga diskaya. Alagad sa sarong statement o pahayag ipinagpahayag kan BOC na ang Rolls Royce na sinasabing ipinailing sa sarong viral video online and iba sa plate number gikan sa saindang kinumpiskar na lulunadan gikan sa mag-agum na diskaya. Paliwanag ka na nasambit ng opisina kan gobyerno na ang gabus na mga nakumpiskar na mga lulunadan istrikto niya na pinagbabantayan kan custom police, may physical barriers, security personnel, inventory controls para maiwasan ang iya autorisadong pag-aksis, paghiro asin pagpapaluwas kan nasambit ng mga bihikulo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta pakitangunyan sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kan Department of Energy DOE na magiging stable asin secure ang magiging power supply sa bilog na nasyon para manda sa panahon kan Undas 2025 asin obserbasyon naman kan sinasabing All Saints Day. Sa sarong pahayag sinabi kan DOE na nagpapasunod na sindakan na maigpit na koordinasyon sa mga power generation companies sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP asin na maging sa iba pang distribution na facilities yan tanganing masiguro and interrupted power supply sa bilog na holiday period. Aper kayada sinigurman kan departamento na igwa na sindanin mga nakahanda o preparadong contingency plans kung sa ina inkasuman mga potensyal na demand surge asin man maging mga localized distribution. Iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal,
Iimbitara na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping na magdigdi sa Pilipinas sa indang pagpapatibay ang Code of Conduct COC sa parte kan South China Sea na maserbing dalan para manda sa mga panuntunan o reglamento, prinsipyo asin responsibilidad sa pinag-aaragawada na mga teritoryo. Sinabi ni Presidente Marcos na ang Pilipinas hanhus asin chairman kan ASEAN 2026 asin iad pipirito nindang mapatibay ang COC tangani man na magkaigwanin progreso asin man kasimbagan sa issue kan West Philippine Sea. Paarama asin aram kan presidente na may nagkapirang mga barkada ang Chinese president sa parte mismo kan Pilipinas kung igwaning positibong progreso sa issue kan COC asin digdi dakulang bagay pasiring man sa pagkakaigwa nin marhaya asin katrangkiluhan na pinag-aaragawa ng mga teritoryo sa parte mismo kan South China Sea. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan barata sa lado nasyonal, ang tulong aircraft na pagsasadiri subuot kan dating congressman kan Ako Bicol na si Saldico kumpirmadong mayo na sa Pilipinas. Iyan basado ban sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, basado sa CAAP Director General Raul Del Rosario. Dua kani and Augusta Wisland EW-13 na 98 na helicopters and sinasabing pinagkakarkulo na nagkakantidad $16 million kada saro ang natuntun duman sa Kuta, Kinabalu sa Malaysia. Yauna sa Malaysia ang pagsasadiring duwang helikopter kana nasambit ng congressman na si Saldico na inut ng napabareta sa bilyonaryo na namataan na mga ini sa Sabah matapos na maglayog gikan duman sa southern na Palawan sa tabang subuot kan koneksyon ni Kuwa sa Malaysia. Ana Gulf Stream 350 jetman sa pinagkakarkulong nagkakantidad na $36 milyones dinara duman sa Silitar, Singapore. Kan Agosto 16 pasubuot nakaluwas ang jet, mantang Agosto 20 asin September 11 nakaluwas ang duwang helicopter. Sigun paman kidil Rosario, mayo pasindang nare-resibi na price order gikan sa Anti-Money Laundering Council EMLC, kaya daininda pwedeng kontrahon ana pagiro kada sambit ng mga asset alagad kapag na ipasunod na ang kasuguan, pwede na subot ining ipasunod sa mga nasyon kung saan dinara ang sinambit ng duwang helicopter asin man jet na pagsasadiri kan Ako Bicol congressman na si Saldico na tagaduman sa parte kan probinsya kan Albay. Iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Pinagpirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ley na nagpapangalad sa operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators Pugo sa Nasyon sa irarom kan Republic Act 12312 o Anti-Pugo Act of 2025. Pinagpirmahan kan Oktubre 23, pinagdeklara ng illegal ang pagpapatindog, pagpapadalagan, pagsagibo kan offshore gaming sa Pilipinas, pati naman ang pagresibinin anuman na klase ni nataya para man sa operasyon. Ipig babawal ban ang pagpapatindog, pagpapadalagan kan mga puguha
club o site sa Pilipinas asin babawion ang mga lisensya asin permiso na dati nang pinag-issue kan Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR asin iba pang mga kaparihong ahensya. Inuli kaniya nawawaranin visa ang Republic Act number 11590 na dati nang nagpataw nin buwis sa mga offshore gaming firm asin sa indang service provider na nag-ooperar sa Pilipinas. Magigirumduman na nag-issue si President Bongbong Marcos Jr. nin Executive Order number 74 kan Nobyembre 2024 para ban sa tulos na pagpapangalad o pagbawal sa offshore asin internet gaming. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa barata sa lado nasyonal, pinagrekomenda na kan Independent Commission for Infrastructure ICI sa Office on the Ombudsman na sampaan na ning kaso kriminal asin administratibo si Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva asin si Ako Bicol Party List Congressman Saldicucan Albay asin tulupang mga individual kasumpay kan subuot GUS Flood Control Project sa sarong pahayag kan Sudma Oktubre 29 sinabi ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na pinapakasuhan na ninda si dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Commission on Audit COA Commissioner Mario Gonzales Lipa asin dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Oy. Sabi ni Reyes, inirekomendaan na mga kaso para man sa direct o indirect bribery, corruption of public official sa irarom kan Revised Penal Code, Corruption of Public Officer sa irarom kan Anti-Graft and Corrupt Practices Act, asin man plunder. Nagtaunin na doon na anom sa mga sworn affidavit asin mga ebidensyang ipinagsumiter ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez asin GP Mendoza at nasambit ng bagay sigun kay Villanueva na pinaghalat pa man ang kopya kan official referral kan ICI sa Ombudsman sa kaini pag-aadalan dakan sa iyang abogado. Pinagsayuman man ni Estrada ang kickback sa flood control project. Nagpadara naman in update ang ICI sa Ombudsman kung sain kaibanan sa pinapakasuhan Yosinda Alcantara, Hernandez asin man Mendoza. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa tuyang barata sa lado nasyonal, mayo man na pabarata na nalugadan o binawianin buhay asin nakulugan na mga Pilipino duman sa Jamaica matapos manini nahagupito na kan bagyong Melissa nangunyan yaon sa Category 5 hurricane sigun sa Department of Foreign Affairs DFA kasudma Oktubre 29. Sagkod kasudma, mayo pa man na subuot nin casualty mga injury sa mga Pilipino national na yaon sa nasambit ng lugar. Nakikipag-ulay at imbahada kan na Pilipinas sa Washington DC asin man sa Philippine Honorary Consulate duman sa Kingston, Jamaica. Tangani man na subaybayan ang epekto kan nasambit ng bagyo. Kumustahon ang kamugtakan kan 500 na mga Pilipino sa nasambit ng nasyon. Nainot naman na nagapagirumdom ang inbahada kan na Washington na may jurisdiksyon sa parte kan Caribbean sa mga Pilipino duman na digdi maging preparado, handa asin sundon ang mga patanid kan lokal na gobyerno asin digdi magkaigwa need preparasyon sa parte kan pinakamaskusog na bagyo na nagtama sa nasambit ng lugar. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal.
sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sasabi na subuot digdi ibinasura kan Korte Suprema and Apelasyon asin petisyon ni Senadora Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Ibinasura kan Supreme Court ang mga petisyon na pinagsampa ni Senador Jinggoy Estrada kasong payman kan kasong graft asin mada plunder laban sa iya na may pagkasabot sa Priority Development Assistance Fund PDAF. Sa desisyon na may pitsa Oktubre 28 pinagdismiss kan Korte Suprema en bank ang mga petitioner for certiorari ni Estrada na kung sain digdi sinasabing may pagkaaram sa plunder charges ninulitay ni Mot and academic. Basado mismo sa Korte Suprema na digdi, the court took judicial notice of the Sandigan Bayan decision dated January 19, 2024 acquitting Senadora Estrada of the plunder charges which rendered the said petitioner o petition moot and academic. Ibinasura kan Supreme Court ang sa iyang petition for certiorari sa mga kasong graft asin pinagsayumahan ang mga argumento ni Estrada day inako na ang sa iyang mga graft cases and them absorb sa iyang plunder cases. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, padagos ngunyan ada kakaigwa ni na pag-aram kanda gobyerno mapadapit banda sa parte mismo kanda mga preparasyon para man sa papabuto na andas. Tinawan doon kana Philippine National Police nasa indanang pinaggibuan gabus na mga lakdang. Nagpaabot naman ni napayag ang PNP General Headquarters sa mga yaon sa parte kada field asin man sa kada regional offices asin provincial offices na dapat maganda asin magdispatch nin mga pulis sa mga sementeryo. Iyan na tanganing siguraduhon na digdi da isubuot magkakaigwanin anuman na kariribukan asin magdadanay ada pasi orden seguridad katrangkiluan sa bilog na pag-obserbar kan sinasabing pagsabat kan undas. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinag-anunsyo kan Korte Suprema Supreme Court kan sudma ang pagpapatindog kan mga espesyal na korte na eksklusibo nga madangog asin na madesisyon kan mga kasong may relasyon sa parte kan korupsyon nagpuon sa proyekto kan infrastruktura sa kaso maisampa ang mga kaso sa korte. Sa isinagibong sesyon sinugo kan Supreme Court in Bank ang Office of the Court Administrator o OCA na subaybayan ang pagsampa kan mga kaso na may pagkasabot sa parte kan korupsyon sa mga proyekto sa lado kan infrastruktura asin na atubango na ang Regional Trial Courts mantangan High Tribunal ang padagos na magpapasulod kan mga reforma kabali na ang mga proyektong digitalization na kung sa ida digdi sinasabing may hubeto nga pakarayon asin man pasarigon ang transparency asin man ang pananagutan apwera sa Korte Suprema. Saklaw man kani ang mga korte sa gabus na klase ni na grado kabali na ang mga trial court asin ang Court of Appeals, Sandigan Bayan asin ang Court of Tax Appeal sa paagikan na Strategic Plan for Judicial Innovation SPGI 2022-2027 o beto kan Supreme Court na tawanin atensyon na hanhaloy ng mga problema asin na pagkakauktaba kana case backlog. Ninhuli kini gigibuhon na an institutional ana mga marhay na mga proseso magpapatibay kan mga makabagong mga solusyon asin mapahiwas ang akses sa lado kan hustisya para sa gabus. Mga
Mga barata kita ngunyan sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat, asin man sa lado lokal, pagkatapos po nin pagirumdum. Sa anumang sakit. Imposible ba? Hindi. Dahil meron ng HCI, Cell Mineral Drops. Kapag gumamit ang CMD, ang simpleng patak, katumbas ay lunas. Napapabilis ang paggaling ng anumang karamdaman. Tulad ng arthritis, high blood, at iba't ibang sakit sa balat. Hindi basta-basta tinadapuan ng anumang sakit. Gumamit ng HCI Cell Mineral Drops. Nagtataglay ng 72 unique concentrated blends of minerals that helps correct nutritional deficiencies sa ating katawan. CMD. Dahil kung healthy ang cells, healthy rin ang body. Makakapagkape ka na nang walang pag-aalinlangan o pag-aalala sa magiging epekto nito sa iyong kalusugan. Sa pagkataglay nito, ang mga sangkap na makakatulong maibsan ang inyong iniidang karamdaman tulad na diabetes, urinary tract infections, high blood pressure, heart diseases, common colds, nakakatulong sa pagbaba ng timbang, liver diseases, enhance fertility and sex drive, improve energy and stamina, improve erectile dysfunction, increases alertness, improve low testosterone, help anxiety, improve athletic performance, reduce bone loss in postmenopausal women, at marami pang iba. Zero sugar dahil stevia ang natural na asukal na ginamit. Taglay din ang napakasarap na aroma ng kape na ating nakaugalian. At ang non-dairy creamer na kasasarap. Kape ni Manoy, Superior Herbal Coffee Drink, hatid ng KKBN. Malagot po namin kayong inaanyayahan sa programang Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow sa 91.9 BBS DWLB FM at pati sa Facebook tuwing alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Pakinggan ang mahalaga at banal na salita ng Panginoon. Salamat po. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ikalawa Timoteo 3:16 hanggang 17. Detalyes kita ngunyan kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, padagos ngunyan ang kampanya kana mga miyembros kan Philippine National Police kontra sa illegal drugs asin mada pagdakup kan mga wanted na mga persona sa parte kanda Bicol Region. Ang PRO5 mas lalong pinakusog ang operasyon sanggatos na mga wanted arestado mantang 9 million pesos na kantidad kan droga ang nasamsam sa saindang operasyon sa Bicol. Sa sarong simanang maiwas na operasyon, sakop gabus ang probinsya kan Bicol Region, liwat na patunayan kan Philippine National Police ang saindang dedikasyon sa pagprotekta sa lado kan komunidad asin pagbungkag sa mga kriminal na network. Bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na digdi pakusugon asin man ang paglaban kontra krimen asin illegal na droga, matrayong po na naipasulod kan Police Regional Office No. 5 ang intelligence driven operation sa irarom kan pagkakabungkag kana nagkapirang mga persona asin pagkakadakop. Sa kasuguan niyan kana Acting PNP Chief Police Lieutenant General o si Milencio C. Nartatis Jr. puon kan pitsa 20 kan bulan kan Oktubre sagud ng 27 nadakop ang naabuton sa sanggatos na wanted individuals, kabali na ang 8 provincial level most wanted, digdi 14 municipal level wanted asin 78 nga iba pang wanted individuals na nagtatago sa parte mismo kanda lay asin man igwanin mga pingenting mga warrant of arrest. Kasampay kan 46 na drug personalities ang nadakop siyam digdi ang sinasabing high value individuals asin 37 ang mga street level individuals. Nakasamsaman ang grupo ni naabuton sa 1,318.25 grams nin shabu, 25.24 grams nin marijuana na may kabilugan na kantidad o midabot sa 8,967,128
pesos sa mga unit nagsagibukan operasyon nanginot ana RPDEU kung sa ina sinududan kan probinsya ni na Camarines Sur na igwa ni na Dakulao na nakulimbat nin druga na uminabot sa 2,061,760 pesos. Iyan ka nakalisa naman na simana. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal, mas lalong pinapakusugunyan kan liderato kan Philippine National Police PNP anab ito kan PNP Bicol sa liderato ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Masiguro seguridad kan kapakananda mantang bibisita sa parte mismo kana mga kampusanto asin sa saindang mga mahal sa buhay magkatuwag na digdi papadanayo na ana mismo nga marhay na seguridad sa lado kan sementeryo o mga kampusanto sa tinampo asin pampublikong mga lugar. Iwasan man ang pagpapadara asin ipinagpapangalad na mga bagay nganing digdi mapagmadyaga sa nagkapira nga kapalibutan asin tulos na ipaaram sa mga autoridad anuman na makaduda nga mga iro asin sitwasyon. Sinabi pa man ka na PNP na kung igwanin banta o pangangaipo tulos na idayan lang ang 911 para marikas serbisyo asin man tapat na trabaho ka na mga miyembros kan PNP ipapamati iyan sa parte mismo kan na publiko lalong-lalo na ngunya na undas kabali kan liderato kan Philippine National Police sa Bicol ligtas asin man matuninong na pagsilibrar ka na undas na kung saan puon ngunya na aldaw nagdagsa na o madagsa na ang mga tao sa sementeryo sa gudnang Pizzadus kan bulan nin Nobyembre. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, whistleblower policy ipapasunod sa mga kontra-korupsyon. Digdi sa laog ka na syudad ka na Naga, Boyet Paderes sa detalye. Pinakusog pa kan Naga ang laklang para malabanan ang korupsyon. Ibinaba kan alkalde ang executive order number 59 o whistleblower policy. Ini katakod kan sa executive order number 1 sa zero tolerance against corruption. Sigun kay Mayor Lene Robredo, igwa kayang may gustong iusip, alagad natatakot tiba address bakan kan isusumbong sa bagong pulisya, si sigurado na maprotektaran ang mga nag-uusip, igwang anom na reporting channels para masiguro ang accessibility and confidentiality sa pulisya tatawan doon ang transparent and corruption-free administration asin mapatibay ang tiwala kan namamanuaan sa paggogobyerno. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal man laylay ng mga serbisyo sa salud, kaibanan man na mga maray ng mga doktora asin mga nurses an padagos sa pagatud kan tabaga sa parte kan kada munisipyo asin barangay nasakop kada probinsya kan Camarines Sur. Ini sa paagiman kan mga tabang asin mga programa na itinutulod kan gobyerno probinsyal sa paagi ni Gobernador Luigi Villafuerte o ni Congressman Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte asin man ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. An pamilya Villafuerte an padagos-dagos sa pagtabang asin pagpapadali para man sa mga kababayan nato sa pagataman kan sa indang mga salud na kung sa inda daina kinakaipuan pa na maggastos ang mga ininhulit ta sinda
tinutuyo na kan mga doktor asin mga nurses na pinagsugo ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte tangani na iyo na magtao ninda serbisyo sa sainda. Anda mga iniya ang padagos na naglilibot-libot sa mga burbanwaan kada probinsya kana Camarines Sur daraan na medical team laboratory asin man ana medical on wheels kung sa ina libreng nakakapag-check up ana mga pasyente asin libreng nakakaabil kan pinagsasabing laboratory test kan sa indang mga kamatian kabali na dyan ang ultrasound asin x-ray sering man kaibanan man ada pagkakaigwa nin examen sa mata asin pagtaon nin salming kasampay kan bagay na yan padagos pa ana pagdul nin medisina asin mada nin mga vitamina maintenance medicine para sa mga senior citizen na dai pinapabayaan kan mga programa na itinutulod ninda Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte nin huli ta sigun sa mga opisyal an salud kan mga namamanwaan importante para man sa pamilya Villafuerte. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata, Iriga City pigselebrar ang kultura asin diretso kan mga agta. Darrell Banyas sa detalye. Nagatiripon ang mga miyembro kan komunidad kan agta gikan sa Manilain na barangay sa syudad kan Iriga, tangalig na iselebrar ang agta sa Iriga, pagtaong respeto sa kapag selebrar kakandang kultura. Iniginibo ka nagatalikod na aldaw dyan sa Iriga City Sports Center sa tema na Weaving Culture, Enriching Future, Empowering Indigenous Communities as Bedrock of Sustainable Development. Inaana kamautan kan aktibidad na pararumon ang pag-intindi sa kultura kan mga katutubo, pakusugon ang sa indang partisipasyon sa mga isyong pangsosyudad asin man pangkauswagan. Pigpanginutan ninda Mayor Rex Cuba Oliva asin Vice Mayor Edsel Dimaiwat ang pagbukas kan programa na tampok ang mga kultural na pag-presentar traditional na mga kawat asin dialogo sa pag-ultanan kan city government asin mga leader kan mga katutubong komunidad. Sa programang Iunga Taki Mayor, nagkaigwanin pagkakataon ang mga katutubo na direktang na ipaabot kay Mayor Oliva ang sa indang mga inagrangay asin mansuisyon. Kaibahan sa programa and forum, dapit sa kabuhayan, edukasyon, siring man serbisyong pangsusyudad kan mga IP sa syudad. Kabali sa handicraft, asin man o an exhibit na nagapahiling kan mga traditional na produkto kan mga lokal na artisan asin mga kawat na katutubo arog kan bataka, turubigan asin man baribada nin bola. Higot man na o sobra sa 350 mga IP households ang nakaresibi nin tigsararong sako nin bagas, mantang tinawan man nin 1,000 pesos na insentibo ang lambang chieftain bilang pagmidbid sa saindang pamamayo sa saindang mga kanya-kanyang komunidad. Ang taonan na selebrasyon na ini nagsiserbing plataforma para sa padagos na pagkipagdialogo asin man pagmidbid sa mga agta bilang importanteng parte kan sa indang pag-identity asin man pag-uswag kan syudad nin Iriga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagpuon nang maglibot ang mga kapulisan sa manlaylay ng mga kampusanto sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur bilang parte kan preparasyon para man sa pagsilibrar asin pagsabat kan Ondas 2025 hobeto kan nasambit ng inspeksyon iyo ana pagtao nin pagpapagirumduma asin patanid sa publiko manungod sa ipinagpapangalad na mga dadaraon sa mga kampusanto arog kada nakakaburat na inumon o mga arak, mga matatarom na bagay asin makukusog na mga sound system kabali na dyan ang parte mismo kanda mga video okay ana lakdang kanda PNP Bicol asin banda PNP sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur preparado na magpakuriyat kan bastanteng puwersa sa gabus na mga
nasasakupan kaninga banwaan da digdi sa laog kan Kamara de Sur. Iyan tangani man na masiguro na maray ang seguridad asin na matrangkilo mantang dagsaan mga namamanwaan sa parte mismo kan kada kampusan to sa puntod kan sindang mga mahal sa buhay. Mabugtak man nin Police Assistant Days sa mga panginot na mga sementeryo asin na terminal tanganing mas pang maparikas ang pagrespondi kan pangangaipo nin mga tabang asin na reklamo kan na publiko. Kasabay kaniya pinagpatanidan kan na kapulisan na digdi sa laog kan na probinsya kan Kamara de Sur ang mga motorista na planuhon na maray an sa indang biyay asin iwasan ang pagdaraning grabing gamit tanganing maiwasan ang abala sa parte kan tinampo asin sa laog mismo kan na kampusan to. Pig inkaminarmanda ang na publiko na tulos na itao ipaaram sa mga autoridad an anuman na makadudang mga aktibidad bilang parte kan na pagtatarbangan para sa matuninong naligtas na selebrasyon kan Ondas 2025. Sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong wanted arestado mantang nagkukuanin police clearance kasudma. Arestado at 25 anyos na lalaki mantang nagkukuainin nin police clearance kasudma sa laog mismo kan police station duman sa syudad kan Legazpi. Ang suspect residentes kan Legazpi City asida may nakabinbin ka ining warrant of arrest ninuli man kan kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002 Section 4 Article 2 kan position equipment instrument apparatus and other paraphernalias for dangerous drug during parties, social gathering or meeting na may nakatagamang piyansa na 40,000 pesos ang korte. Anasambit ng waranta ipinagpaluwas kan Regional Trial Court RTC kan Taguig City kan October 1, 2021. Ang suspect mantang nagkukua kan nasambit ng police clearance sa headquarters kan Legazpi kasudma. Ini ana nahiling kan mga miyembros kan pulis na nagpuproseso kan sinambit ng clearance na igwapalan ini ninda dating kasong kinakatubang duman sa parte mismo kan Taguig City asin na tulos na pinagramalan anasambit ng suspetsado. Daina ini na isyuan pa kan clearance asin dagos na inilaog sa selda o sa karsil. Sa iba pa niyato nga detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata pagitang ngunyada barata na kita sa luwas kan nasyon. Sa satuya nga barata ngunyada sa luwas kan nasyon. Sa barata ngunyan kan mga barata kita ngunyanda sa luwas kan nasyon padagos ngunyanda anda pakikipag ulay kan President Donald Trump sa parte mismo kan Israel asin mada sa parte mismo kan mga rebelde duman sa Gaza na untukon na anak putukada asid dagos na nasunudo na ana ceasefire agreement sa pagultanan kada nasambit ng duwang lado. Ada kariribukad sa parte mismo kana Israel asin manda sa Gaza Street nagpapadagos nin huli man kada subuot digdi nagsusunod anda duwang lado sa napagkasunduan na ceasefire agreement. Ada Estados Unidos sa pagimana kada presidente kanina si Donald Trump ada iyo ang nagiging iyo ang nakikipag negosyar sa duwang kampo tangani na dai na maglala pa ang gyera duman sa nasambit ng lugar. Ang Israel nangako man na magpapadagos kada sa indang pagsunod sa parte mismo kada ceasefire agreement alagad ipinagpaig ninda na kung oras balgaw nini kan
mga kalaban. Ini ada padagos maninda nababaluson asin magpapadagos inda sa pagpapaputukan sa inang mga airstrike sa lugar duman sa Gaza Strip. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado kanda sports usa kamugtakan kanda karawat na preserba ngunya kanda boksingero nga si Melvin Jerusalem an sa iyang WBC minimum weight matapos na siya manggana sa boxing kasudba laban sa iyang kalaban na si South Africa na challenger Siak Hulwa Kusi. Nakuha ni Jerusalem ana unanimous decision kung sain gabos na mga hurado o huwes o judge an puminabor sa iya matapos kan 12 round na laban kasudma. Dai pinagpati kan 31 anyos na si Jerusalem Enriquez kan mas huben na boksingero asin ini ang nakipagsabayan nina suntok igwanin record si Jerusalem na 25 kapangganahan tulong daog dosing knockout mantang si Kusi igwanin siyam na kapangganahan duwang daog asin sarong draw may 4 na knockouts. Ana kampiyon niya sa minimum weight belt iyo mismo si boksingerong Pilipino na si Melvin Jerusalem. Mga tugang iyan ang mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot ken mga barata yaon dyan sa engineering department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Ilocos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata na kitang unyanda sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, SK Federation kan Camarines National Finalist sa Philippine SK Awards sa 2025. Head Secretary Sani Angara tawan pag-umaw si Gobernador Elry Villafuerte sa pagsulong kana EI Education sa laog kana probinsya kana Camarines Sur. Transport Group sa raog kana siyudad kana Naga naglatag ning mga hakbang o mga lakdang para man sa kaligtasan kan mga pasayro ngunya na panahon kana undas. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Land Transportation Office, Regional Office number 5, nagpartisipar sa party mismo kana paglansar kana o sa sesyon regular kana sanggunian panglunsod kana siyudad kana Naga. Pamayupa ka na mga barata sa lado lokal sa kasuguan ni Governor Elry Villafuerte sa PDRRMC Camarines Sur pinagbandera ining bilang yaon man sa red alert status para man sa panahon kan ondas 2025. Ang mga headlines kan mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos lang po nin pagirumdum.
Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat maray na aga ko si Jonel Cuba. Sa detalyes na gidakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, magaya-gaya asin na intirong maugmangunyan ang pagmati kan mga taga-duman sa Kutmo asinan sa lado kan na pinamasagan na sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Iyan huli man kan serbisyo medikal na pinagatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paaragi kan na mag-armang Villapuerte sa panginginot ni Gobernador Elry Villapuerte, Congressman na Luigi Villapuerte asin banda ni Congressman na Migs Villapuerte. Puon pa kaya sa mga aki sa kudnang mga gurang gabusa na kapag abil kan libreng medical check-up, laboratory tests, maintenance medicine asin vitamins da isubuot ninda ini malilingawan asin na labi-labi ang sindang pasasalamat sa mag-armang Villapuerte lalo-lalo na kay Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man kay Congressman Migs Villapuerte pati naman kan na programang Kapuarte Healthcare on the Go na kung saan na pinapanginutan kan gobernador kan Camarines Sur Elry Villapuerte. Apuera kayan yaon man ang wellness service aron kan na haircut, manicure asin man pedicure, sering man tigya pilahan man kan kadakul-dakul na nagabil ang mga residentes iyo mismo ang libreng Wi-Fi access sa paagi kan Camarines Sur free Wi-Fi for all program. Labi-labi na sana ang pasasalamat kan mga residentes kana nasambit ng barangay duman sa Kutmo asin man na pinamasagan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Sinabi ninda na mayo nin kapantay ang programa na pinagatod kan pamilya Villapuerte ninda Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi asin man Congressman Migs Villapuerte urog na sa programa sa salud na grabe ang benepisyo na dara sa parte kan mga residentes kan probinsya nin Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Kaso kan pneumonia digdi sa laog kan siyudad kan Naga, partikular na sa Naga City General Hospital naglangkaw. Buyit padere sa detalye. Naglalangkaw ang kaso kan pneumonia sa Naga City General Hospital. Iyan ang sigun sa datos na ipresenta kan opisina sa regular session kan Sangguniang Panlunsod. Sigun kay Dr. Joseph Sanchez kaining September 33 an admitted mantang 38
naman kaining Oktubre asin ka nakaaging aldaw igwang 16 na admit huli sa helang 30 lang ang bed capacity kan sinambit ng hospital base sa Department of Health alagad kaya nindang makapag-admit ng sagkod 60 pasyente alagad apektado ang nurses-patient ratio kaya ang mga igwang flu-like symptoms sa inabisuan na mag-face mask kaipuan subot na pakusunod pakusugon ang paglikay para malikayan ang helang arong kan pagpabakuna pag-inom ng bitamina bastanting turog asin iba pa. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nanao ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agriculture Development BIPAR SAAD Program Phase 2 Bicol ninabuton sa 2 milyon na pesos na kantidad kan kangabitan para man sa mga parasira sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines del Sur katuwang kan grupo kan na BIFAR iyo mismo ang gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte asin man Congressman Luigi Villafuerte sering man ni Congressman Migs Villafuerte, 5 asosasyon gikan sa mga banwaan kan Garchitorina, Kamaligan, Libmanan, San Fernando asinman sa banwaan kan Gainsa ang nakaresibin nin tabang gikan sa nasambit na nga programa kabali sa mga itinao iyo anda butum set Gill Nets asin man na Praisewater Gill Nets na obatong mapakaray ang produksyon asin kabuhayan kan saradit na mga parasira anda BIPAR SAAD Bicol asin gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur parti ini kana sa indang katuyuhan na mas pang mapakusog ang operasyon kan mga asosasyon asin maisulong ng pagdadanay kana pangangataman sa yaman na dagat sa intiro nga parte kan Kabikulan nagtatarabang-tabang unyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol na ang opisina duman sa Banwan kan Bula Camarines del Sur asin man ang gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte tanganing maisulong maiangat ang pagbuhay kan mga parasira. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mga lakdang sa pag-file nin reklamo online scam, liwat na pinagirumdum kan PNP Cybercrime Unit. Darrell Banyas sa detalye. Padagos na nagadakol ang mga naluloko sa online kung kaya liwat na nag-abiso ang Naga City PNP Cybercrime Group sa publiko kung paano ang tamang pag-file ng reklamo kontra sa online scam o kaya estafa. Sigun sa sinambit ng opisina, inot na lakdang, iyo ang pagkolekta nin gabos na ebidensya, kaibahan ang screenshots kan conversations, asin mga resibo o kaya remittance slips bilang patunay kan transaksyon. Kaipuhan man na makakuanin police blotter report bilang dugang na dokumento. Katakod kay ni, pwede na dao kasunod kay ni, pwede naman na magduman sa pinakahalaning opisina kan PNP Anti-Cybercrime Unit, tangarig na tulos na maproseso ang sa ilang reklamo. Sa huri, dapat na ipresentar ang gabos na ebidensyang nakolekta, tangarig na maaksyonanin magkakanigo ang sinambit ng kaso. Sa ngunyan, igwang 10 kaso nin online scam o kaya estafa unreported sa ng opisina, kung kaya padagos ang pagirumdum ka na ahensya sa publiko na maging alerto asin ibitaran ang perming paggamit nin mga transaksyon online na daiman sigurado, tangarig daang makalikay asin maging salbado sa mga scammers. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nagpartisipar si Land Transportation Office LTO Regional Office No. 5 Operation Chief asin man OIC kan LTO Naga na si Glenn Mansera sa sesyon kan sangguniang panglunsod kan siyudad Canaga na pinanginutan ni Konsyal Melvin Ramon Buenape. Iyan tangani man natutukan asin tukaron anda prosopistong ordinansa sa regulasyon kan e-bikes asin man micromobility vehicles iyada digdi sa laog kan siyudad Canaga.
nagtauban ni na Swiss Tune si Mansira sa mga rekomendasyon na tangani manda na masiguro na ang nasambit ng prosopesto and nababagay sa nagpapadagos na lay asin na magsulong nin kaligtasan sa mga tinampo para sa gabus na mga motorista na nagagamit kan sinasabing micro-mobility vehicles. Iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kitang unyanda sa ladwa lokal. Ang transport group sa laog kan syudad Kanagan naglatag manin mga lakdang para man sa kaligtasan kan mga pasayro ngunya na panahon kan nundas. Preparado asin na naghanda man ang sektor kan transportasyon sa laog kan syudad Kanaga para man sa pagdagsa kan mga pasayro ngunya na panahon kan undas 2025 sa isinagibong meeting pinagtaratar kan grupo kana mga tsuper asin na operator ana manlaylay ng mga issue kabali na an operasyon kan mga kulurom na mga lulunadan, mga e-trike asin man na pedicab, pati naman an mga kinakaipuan ng mga dokumentos para sa saindang pagbiyahe. Sigun kay Barangay Kagawad Hilbilin, presidente kan Trimobile Operators Drivers Association sa laog mismo kan Syudad Kanaga, nagdadanay na problema ang mga kulurom na mga bihikulo na padagos pa man na namamasada sa parte kan Syudad Kanaga. Dagdag pa kani, naglilibot naman siya sa mga terminal tangani man na digdi pagirumdumon ang mga pag-iribang mga tsuper na daimag overload nin mga pasayro asin daimag singil nin sobra sa minimum na mga pamasay digdi sa laog kan Syudad Kanaga urog na sa mga bisita. O bato na paghandang iniya na masiguro na maray ligtas asin patas ang serbisyo sa mga pasayro na mapasiring sa mga sementeryo o Campo Santo asin iba pang lugar ngunya na panahon kanda undas. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabagang barata. Ana PDRRMC sa laog kan Camarines Sur nagsinugo ni Gobernador Elry Villapuerte na magpreparar asin maging alerto kaya ngunyan naka-red alert para man sa panahon kan undas ang PDRRMC. Official nang pinagdeklara kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC kanda probinsya kan Camarines Sur ang red alert status kanda sa indang Emergency Operation Center EOC bilang preparasyon sa selebrasyon kanda undas 2025. Iyan base man sa kasuguan ni Governor Elry Villapuerte kanda probinsya kanda Camarines Sur natutukan ada sa indang o tutukan ana undas asin siguraduhon na yaon ana serbisyo kanda PDRRMC sa mga emergency operation oras na magkaigwanin rin malaso. Pinapatutukan ni Gobernador Elry Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur na dapat na magdanay ada katrangkiluhan asin seguridad kan mga namamanwaan na mapasiring sa kanya-kanyang mga Campo Santo tanganing dalawon an puntod kan sendang mga mahal sa buhay. Epektibo ang nasambit ng alert status alas 8 nin pagkaaga kan Oktubre 28, 2025 sagkod ng alas 8 nin pagkaaga sa Nobyembre 3 sa 2025 sa direktiba na ipinagapaluwas kan PDRRMC ang gabus na mga local DRRM Council, mga alkalde, kapitan, barangay asin man magkakarigong response agency anda sinusugo na digdiya magdanay ang bilog na operasyon. Siniguro ang preparasyon kan mga tawon kan komunikasyon asin magpadagos ang pakikipag ulay asin na kontak sa PDRRMC Emergency Operation Center. Ang kasuguan na yan bilang parte sa pagsunod sa mga kasuguan na padagos na susugo ni Gobernador Elry Villapuerte
kana probinsya kan Camarines Sur na magdanay ang katuninungang tranquilidad asin seguridad sa bilog na selebrasyon kan na undas pig-ing kaminar kana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernadora Elre Villafuerte ang publiko na magdanay na maging alerto, preparado, magkasararo tanganing masiguro na ligtas matuninong ang selebrasyon kan undas sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Si Gobernadora Elre Villafuerte magpapadagos na magmumonitor kan mga sitwasyones sa laog mismo kada probinsya kan Camarines Sur tangani man na aramon ang kamugtakan sa panahon kan undas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal an Iski Federation kan Camarines Sur saro sa mga national finalists sa Philippine Iski Award 2025. Kabali ang Sangguniang Kabataan Iski Provincial Federation kan Camarines Sur sa mga national finalists para man sa Outstanding Iski Council Federation level na ginigibo sa Philippine Iski Awards 2025. Iyan puon pa ka na Oktubre 24 sa gunang 27 sa Novotel Hotel sa Manila. Sinasabing representante ang 35 mga munisipyo asin sarong syudad Roberto kanasambit ng partisipasyon kan Iski Federation na may pailing ang maraya na liderato asin epektibo na pagpapasulod kan mga programa na nakabase sa parte kan mga jóvenes o kabataan basado sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagimada ni Gobernadora Elre Villafuerte kung saan digdi tutok sa mga programa sa pagpapaangat, pagpapakusog kan mga programa sa lado kan mga jóvenes. Kabali na dyan ada pagkakaigwa kada libreng tuition sa mga scholarship asin man ada parte mismo kada pagduhol nin educational assistance asin man ang mga diretso kan mga jóvenes na makapagtapos kan sa indang pagkaklase gabusiyan tinatauanin doon asin atensyon kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagimanda kan liderato ni Gobernador Elre Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte sa tabang ninda sa parte kan Sanggunian Kabataan provincial level. Ang pagbistong ni patunay ni makusog na partisipasyon kan mga jóvenes sa lokal na gobyerno asin man kan sa indang kakayahan sa sulong kan mga proyekto na nakapokus sa pagpapaasenso sa lado kan komunidad. Pinagpaabutan ni pagbati ni Gobernador Elre Villafuerte ang Iski Federation sa pagkakaigwa kan nasabing onra asin pagbisto sa indang kontribusyon sa pagsulong sa mga kabataan o liderato kan mga jóvenes inklusibo asin pagpapasunod sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Si Gobernadora Elre Villafuerte dai nagpupundo sa pag-isip kan mga innovation para man sa ikaka-asenso kan mga jóvenes digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Bako lang sa lado kan sports, bako lang sa lado kan pagkakaigwa nin mga programa kundi digdi ang pagtao nin tabang tanganing makatapos ang mga jóvenes sa saindang pag-aadal. Kabali na dyan ang pagpapatindog kan mga community college digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur asin man pagduhol nin mga scholarship kung sain ribo-ribo ng mga persona o mga jóvenes ang natatabangan kan mag-aramang Villafuerte. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal
ang DepEd Secretary na si Sani Angara pinag-umaw si Gobernadora Elry Villapuerte sa pagsulong kana EI education sa laog kana probinsya kan Camarines Sur sa ginibong project Sinag sa Camarines Sur. Digdi pinaabutan nin pag-umaw ni Department of Education DepEd Secretary Sani Angara si Gobernadora Elry Villapuerte sa iyang panginginot asin pagsuporta sa pagkakaigwan nin training kan mga paratukdo asin man mga estudyante sa laduman ka na Artificial Intelligence o AI. Sigun ki Angara sarong dakulang biyaya para man sa probinsya kan Camarines Sur ang pagkakaigwa nin sarong leader arog kan mag-aramang Villapuerte, arog ni Gobernadora Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte. Sinabi ni Angara na dakulang biyaya ini ang pagkakaigwa nin dakulang o nin pagkakaigwa nin maray na leader sa laog kan probinsya kan Camarines Sur na may malinaw na direksyon para man sa lado kan na edukasyon. Kaya maswerte daa ang probinsya kan Camarines Sur na igwa nin nag-sponsor nin EI trading ang Project Sinag nolis da na Gobernador Elry Villapuerte. Sabi man ni Senadora Angara kan ini magbisita sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur. Sabi kada Sekretaryo Sinda sa DepEd ang grabing nagpapasalamat nin hulita daiman kakayanon na sulusan na. Kaya nagpasalamat Sinda na igwanin sarong leader na arog ni Gobernador Elry Villapuerte may future vision para man sa lado kan edukasyon asin man nagmamalasakit sa Departamento kan Edukasyon o DepEd sa mga providers asin quality education. Tinawan doon pa man ni Angara nasa paagi kan na pagtatarabangan kan DepEd asin man kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi man ni Gobernador Elry Villapuerte asin kan private sector arog kan Google mas lalo da na maangat ang kalidad kan edukasyon sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Manta nga sa kaparihong okasyon ipinagpahigman ni Gobernadora Elry Villapuerte ang sa iyang prosopistong gibo na official na Google ala Sandbox kanda Pilipinas ang probinsya ng Camarines Sur sarong living laboratory para man sa AI education creativity asin man na public-private collaboration. Sinabi ni Gobernador Elry Villapuerte ang Project Sinag may hubeto na mas pang pakusugon ang AI driven education sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur sa paagiman kan pagkakaigwan nin mga training sa mga paratukdo sa mga eskwelahan tanganing handa sa mga makabagong hamon sa lado kan educational digital aids. Mga dugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuy mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin man mga tugang ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.